Magandang gabi mga katropa sa lahat sa inyo diyan. Magandang gabi. Ito na pala yung hindi ko napapatagalin to. Ito na yung diagram na hinihingi nyo sa akin. Yung gusto nyong malaman. So, ito. Ayan, nakikita nyo yan mga katropa. Yan. 'Di ba? Yan 'yon. Yan yung sa mga battery, yung sa battery, yung pagtatapan, yung pagtatapan kasi natin depende 'yon kung yung condenser natin may negative. Yung pagmailar kasi ang ginamit natin bilang condenser, walang negative 'yun. Kahit pagbalik-balik ta rin 'yun, pwede. Kahit dito ang ikabit mo dito sa pinaka first na turn, kahit ang ikabit mo dyan is positive or negative, basta mailar lang ang gagamitin nyo. Ngayon kasi ang condenser is may negative. Yung mailar wala. Ang capacitor din, na capacitor ng mga electric fan, mayroon ding negative, positive. Mayroon ding puro lang itim, puro positive yon. Pwedeng magkabaliktad. So, ganito po. Yung, basta ho, para maganda, yung halos hindi pa ho tapos to. Kumbaga, ito ho. 'Di ba ganito po. Nag-umpisa tayo sa, ito yung first turn. Ito po. Ito yung first turn. Yan, first turn. O, umikot tayo ng umikot, tapos doon tayo nagtapos. Ito yung dulo, ito yung dulo ng 5 layer natin, ito yung dulo. O kung dito man umabot yung panglima, halimbawa 1 2 3 4 5. Yung 4 pwede din siya, depende sa haba ng I-core mo. Kasi ang alam ko, ang secondary, doon yan lumalakas pag malakas ang magnet dito sa gitna. Kahit iklian mo lang yan, kahit nga dos lang yan kung malaki naman siya, kagaya nito mga katropa, ito ipapakita ko. Ito. Oh, tingnan nyo, yung panguryente ko na to, halos 2.5 inch lang siya. Pero yung core niya sa gitna is ang laki. So, sa madaling pagsasaysay, sa mabilis na pagpapaliwanag mga katropa, is kung saan malakas ang magnet ng core natin, mapapansin natin yan pag tinitesting natin. Kasi pag pinagana mo na yung primary, mapapansin natin kung gaano kalakas yung magnet ng I-core natin. Kaya kahit maikli yan o kahit 2 inch lang, kung malaki naman siya, malakas ang magnet nun, doon kumukuha ang ating secondary ng kuryente, yung sa magnet. Pag malakas ang magnet, malakas ang secondary natin. So, ganito. Pwedeng baliktaran ang battery, kabit mo dito sa unang turns. Pwedeng baliktaran yan. Pwedeng positive, pwedeng negative. Depende sa ikakabit nyo. Kung mailar lang ang ikakabit nyo sa platino, pwedeng magkabaliktad yan. Yung pwedeng positive to o balik-baliktarin nyo pag mailar. Ang problema naman, ito, siguro hindi itinuturo ng iba, ang condenser capacitor is may ground. Yung ground na yon is hindi yun pwede. Pagbarubaliktarin to. Condenser, kagaya ng capacitor ng mga washing, electric fan, yung kakabit mo, mayroon yun. Basta ito mga katropa, dito kayo nag-umpisa, ito yung dulo, pang ilalim. O kung ano yung
pinang-umpisa mo din sa battery, halimbawa, negative, gusto mo negative to. Dapat yung dulo niyan, pang ilalim, dapat yung galamay nun, titingnan nyo kung anong ikakabit nyo doon kung may negative. Yung mylar, wala kasing negative yun eh. Pwede rin siyang parehas negative, pwede rin parehas positive. Ngayon, kung capacitor yun, yung dulo na ito is, halimbawa, nagkabit ka ng yung condenser, yung 8 o 10. Dapat kung ano yung pinang-umpisa mo dito, yung first na turn, yung kakabit mo sa battery, dapat yun din ang dulo nito, negative din. Kung may negative yung ikakabit nyo. Ang kagandahan kasi sa condenser mga katropa is, siya mismo ang nagkokontrol ng init sa platino. Pag capacitor kasi pumapalya. Pumapalya siya. Pumapalya, minsan pinipindot mo, kumikisap lang yung switch mo, lalo na pag humihina. Ang kagandahan sa condenser, malamig yan, kahit maliit ikabit mo, maliit na ito bakal, ito sa pang-ibabaw, aluminum, malamig siya kahit babaran mo ng pindot. Pag capacitor naman, adjust mo yon, kailangan mahina lang ang tunog. Pansin yun ng ibang mga naggagawa. So, ito, second na tayo. So, ngayon, itong mas the best na una ang negative, tapos yung pang-ilalim ang lalabasan yan, pang-ilalim na platino. So, kung kakabitan mo siya, pwede rin gagana siya kahit isang capacitor ng electric fan. Malakas na rin yon mga katropa. Basta, yung pang-ilalim, kung halimbawa nakakita kayo ng electric fan na may kulay pula, kulay brown, may negative doon. So, wag natin pagbabaliktarin yun. Kung negative ang umpisa dito, dapat negative din yung nakakabit sa dulo nito kahit 5 layer. Negative din. Tapos ito, halimbawa, ito kung may lar naman kinabit natin, pwede yan kahit negative, 'di ba? Halimbawa, nakakabit na yung mylar doon. Nakakabit na. Pwede yan pagpalit-palitin natin. Gusto mo positive, negative, pwede yan kasi mylar parehas yun. Pwede ring tawaging negative parehas, pwede ring tawaging positive parehas. So, punta tayo sa secondary. Ang secondary walang connection yan dyan, di ba? Ang nagdadala sa kanya yung magnet. Yung core na to. So, hindi kailangan ng 6 inches talaga. Totoo, hindi kailangan ng 6 inches. Ang the best talaga, malaki yung I-core. Yung I-core mo na to, malaki. Dapat malaki. Malaki to, dapat malaki. Tapos, yung current, mahahanap mo yun doon, basta malaki to, yung gitna. Kasi, pag may secondary ka, iba na yon. Ang nagpapagana sa secondary para lumalakas is yung magnet nito. Yung magnet nito, yung I-core. Ngayon, kung maliit yung magnet ng I-core mo, kung hanggang saan lang ang magnet niya, yun lang din ang ibibigay nito ng secondary mo. Yun lang din. Pero kung malaki yung magnet, malaki yung, di ba, gagana na, primary. Kung malaki yung bakal na sa gitna, kahit di naman kahabaan, basta malaki yung bakal sa gitna, malakas ang secondary. So, ganito. Mga katropa, pwede nyo ring hindi lagyan. Ito. Ito yung magkabilaan ng stick. Ito na. Ito yung magkabilang stick, mga katropa. Yan. 'Di ba, pansin nyo, may time na aangatin mo yung
kabilang stick may ground. Malakas yun, malakas. Kaso, pagka mabilisang pangunguryente, may hirapan ka dun. Kasi, hindi mo mapipindot yun ng nakaangat yung kabilang stick pag may ground. Ang ganito mga katropa, tuturo ko sa inyo. Para iwas drop siya mga katropa, 'di ba? Ito yung umpisa. O ito yung number 18. Yan. Ito yung number 18. Ito naman yung pinakadulo. 24 na to, manipis na siya, manipis na wire. So, ngayon, kabitan nyo siya ng isang ganito. Sa paa ko lang kasi, mga katropa eh. Ganito. Halimbawa, capacitor to o yung pabilog. Yung sa mga... Ay, dali. Yan. Ito, capacitor to. Ano to siya? Yung... Sa electric pan, mababa, 3.5 UF, microfarad, 400 volts o 450. Sabihin na natin ganon. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, mga katropa, yung isang paa, dalawang paa yan eh. Ito, papasok siya sa negative. Positive pala, positive. Yan. Papapasukin nyo sa positive yan. Pwede rin yung walang positive, yung walang negative, yung magkaparehas ang kulay ng wire. Pwede rin yun. Basta pag may ground, dito nyo muna papasukin sa positive. Kung halimbawa yung capacitor na ilalagay nyo is may positive, may negative, yan. Unahin yung ikabit yung positive. Tapos ito na yung ground niya. Ito. Tapos ito, diretso. Yung number 18. Yan. Huwag nyong wawalain yung number 18. 18, 21 mga katropa. Kasi yung number 18... Yun yung malakas sa yung current. 18, malakas ang current noon. 16. Pag nag-primary ka ng number 14, kailangan mayroon kang 16. Para malakas yung current kahit malalim. Tapos para ganito, mga katropa. Pag ganyan lang kasi siya, kahit kabitan natin to ng capacitor, ganyan. 'Di ba? Pansin nyo, ganyan. Kabitan natin ng capacitor yan, ganyan. Iwas drop na siya, mga katropa. Iwas drop na yan. Ang kaso, ang problema, magbabago yung tunog niya. Pag nilublob mo sa tubig, magbabago yung tunog. Parang humihina, 'di ba? Hihina siya. Tapos, pag angat dalawang stick, malakas yung tunog, barakong-barako. Pag inilubog mo naman sa tubig, umaano na, pumipino. Ito kasing platino natin, dapat, yun ang tunog niya, yung malakas. Kasi kung pipino yung platino, wala din siyang isusupply na kuryente sa secondary. Mahina ang magnet nito. Yung I-core, mahina ang magnet niyan. So, ang gagawin natin ngayon, yan, okay na yan siya mga katropa. Yan, may naglagay kayo ng capacitor sa pinakahuli, sa pino. Yan, yung number 24. Naglagay kayo noon, capacitor, para iwas drop sa tubig. Ngayon, para hindi magbago yung tunog niya sa ilalim ng tubig, yung ilulublob mo na yung stick, tsaka para maiwasan yung ground, di ba, pag inaangat mo yung stick, may ground na yung kabilang stick. Ngayon, ang gawin nyo, ganito. Ito, mga katropa, no? At para din,
ito, ganito. Halimbawa, ito ay mylar to, mylar. Yan, mylar yan. Dali kay medyo wala kasing sapin eh. O, ganyan na lang. Lar na lang. Mylar. Halimbawa, yan, mylar yan. Yan, magkabilang paa. Ngayon, isa pwede, dalawa pwede. O gusto nyo madami. Yan, halimbawa ganyan mga katropa. Yan. O damihan nyo. Yung mylar na yung 250 volts, wag yung mga 600 plus, hindi yon, iba yon. Yung lang, yung mababa yung volts. 'Di ba may mylar na 6,300? Hindi yon. Basta ang kunin nyo yung 250. Yung may 250, mas maganda mga 250. O isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, ang gagawin nyo naman para hindi nagbabago ang tunog ng platino kahit nakalublob ang stick nyo dalawa sa tubig is yan na yon. Sa dulo ng kapasitor na inilagay nyo, doon nyo ilagay to, yung kabilang paa. Tapos yung sa dulo na ito, dito nyo rin ilagay sa kabilang stick. Yan, parang ganyan mangyayari mga katropa. Yan. Yan, stick na yan siya. Bahala na kayo kung maglalagay kayo ng net o... Ang kagandahan nito mga katropa, sa ginawa ko na to, yun nga, yung video ko nung nakaraan, pag hindi ka kasi naglagay nito mga katropa, hindi mo mapupuruhan ng isda kung wala ito. Kasi yung isda na yon, ay yung panguryente na yon, pag wala ito, mahina siya pagka hindi malapit sa kanya tong kabilang stick. Parang nagsasagapan sila. Ngayon, nagsasagapan sila. So, kahit malapit na yung, halimbawa, wala itong mylar. Kahit malapit na yung isda, kung hindi nasa gitna ng stick mo, hindi na pupuruhan. Yan. Halimbawa, ganyan mga katropa. Yan, halimbawa, isda to. Yan. Hindi siya mapupuruhan kung wala itong mylar. Ang kagandahan ng may mylar mga katropa, kahit itong isang stick mo na to, malayo, basta nakalublob sa tubig, siya sa tubig kahit malayo, kahit itong isang stick mo lang yung malapit sa isda. Halimbawa, stick na lang to, stick. Halimbawa, andito yung isda dito. Halimbawa, andito yung isda. Medyo mga siguro mga kalahating dipa sa stick mo. Ayan. Andun yung kabila, malayo. Pero nakalublob siya sa tubig. Ang kuryente naman nito, mga katropa, ayan. Ganyan ang kuryente niya. Yan, sumasabog kahit isang stick lang. Yan. Kung halimbawa naman, nandito din sa kabilang stick, yung isda, pag tinusok mo, ang kuryente din nito is ganun din. Malawak din. Pati igat, di nakakatakbo, hindi nakakapagbaon sa lupa. Yan. Huwag kayong magtatap dito kasi magdadrop yun. Itong mylar, ito, kabilang paa, huwag kayong magtatap dito.
huwag kayong magtatap dito sa dulo ng mismong hindi pa dumadaan sa capacitor. Yan. Huwag kayong magtap dyan, ikis yan. Papunta dito. Huwag, ikis yan. Magdadrop sa tubig yan. Kala nyo lang nakukuryente yung isda, pero hindi pala. Nagdadrop. So, dito kayo. Yan. Kabilang stick. Yung dulo. Yung dulo. Yung nakalublob na sa tubig. Pwede rin kahit anong gamitin mo dito, mga katropa, na wire. Basta timplahin nyo ng mabuti ang platino. May saktong, hindi kasi basta tumutunog yung platino, yun na yun. Yung may kuryente na, malakas na. Hindi yun ganon. Kailangan, pwede ring, halimbawa, ganito kasing ginagawa ko nang sa akin Itong plate na pang ibabaw, nilalagyan ko yan ng butas. Yung aluminum. Yan, nilalagyan ko ng butas. Tapos ito, dito naman sa baba, kasi ito lang may butas dyan Yan, yung sa may I-core. Ngayon, ito naman dito, dito babaon yung tornilyo na yon. Dito na babaon yun. O pwedeng yung may butterfly. Yan, may butterfly. O kaya pwede rin yung sa mga motor lang, yung digis lang yung ulo. Tapos may pihitan ka lang dito para bumaba lang to. Titimplahin nyo lang, mga katropa. Kung medyo pino yung tunog niya, subukan yung pihitan pa pahigpit, pababa. Yung hanggang sa makita nyo yung kislap dito, pati sa switch nyo, yung kislap na green or yung may green na may pagka-blue, yun na yun. Tapos, pagkatagalan tayong nangunguryente, automatic hihina yon, hihina yan. So, ang dapat nating gawin, pag na-i-adjust, full charge muna natin yung battery natin. Ngayon, di ba full charge siya, 13.5 volts. Ngayon, pag full charge siya, doon tayo mag-testing. Mag-try tayo. Kahit di na natin i-testing sa tubig kasi hindi na nagbabago ang tunog nito. Pag hindi nyo kasi ginawa to, yung ganyan lang, ito, yung dalawang nakausli. Yung dalawang stick lang, wala kayong nilagay. Pagdating sa ibabaw, lakas ng tunog. Pero pag nilublob nyo na yung dalawang stick, humihina. Pero pag ginawa nyo to, mga katropa, promise. Kung ano yung tunog ng panguryente mo sa ibabaw, ganun din sa tubig. At hindi talaga nakakatakbo ang isda. Kumbaga, malapit sa stick mo. Pag malakas ang loob mo, pag gumalaw yung damo, kapain mo na lang. Andun yun. Titihaya yun doon at yun lang. Lakasan ng loob kahit di nakikita, basta yun, basta basta ito yung suggestion ko ito yung gusto kong ibigay sa mga nagre-request na yung diagram ko. Gusto kong makatulong sa inyo. Yan yung hindi nagbabago yung tunog sa ibabaw o kahit na ilublob mo, kahit malalim pa yan, di yan nagbabago. Basta ang importante, huwag kayong magpapawala ng number 18. Tapos dapat, mas maganda pa, mas malaki ang I-core. Depende sa turns. Kasi yung 5 layer, yung primary,
siya ang magdadala ng kuryente. Pero hindi yun. Para sa akin, mali. Kasi kahit 3 layer lang yan, kung malakas ang battering ilalagay mo, lalakas ang magnet nitong iCore. Ito. Lalakas ang magnet nito pag malakas ang dadaloy dito. Kahit sabihin natin 3 layer, 4 layer, 5 layer, 6 layer, pag malakas ang kuryente ng battery mo, lalakas din ang magnet nito. Yun ang magsusupply dito. Kasabay yun yung platino. Dapat pag malakas to, full charge battery mo, hanggang doon, dapat marunong ka din magtimpla ng platino. Kasi yung platino na yan, tumutunog din. Pero, hindi lahat ng tunog niya is, diba halimbawa, tumunog siya. Porkit tumutunog siya, yun na, malakas na to. Yung secondary na to. Kailangan din natin pagbasihan to. Ganito suggestion ko sa inyo mga katropa. Kung nasubukan nyo na ba, ganito lang magtimpla niyan. Ganito lang magtimpla ng platino. Yung battery mo ay full charge, malakas. So ito may panghigpit ka dito. Higpitan mo muna siya ng higpitan hanggang sa hindi siya tutunog pero ang lakas ng kislap sa switch mo. Ngayon, pag nangyari na yon, unti-unti mong taasan, unti-unti mong luwagan, konti-konti lang. Konti-konti lang, pag napihitan mo siya paluwag, konti, pindutin mo ulit switch mo. Tapos, pag ganun pa rin, kumislap pero hindi tumunog yung platino, pero kumikislap yung sa switch, pihitan mo uli, paluwag. Tapos pag tumunog, pag tumunog na siya mga katropa, yun na. So, unang tunog niya, ano yun? Yun yung malakas yung battery lang niya. Humihina ang battery natin. So, i-adjust mo pang konti para maintain siya, maintain. Ganun lang mga katropa. Sana makatulong sa inyo to. I-screenshot nyo na lang pagka